Ang oras po sa buong Pilipinas, 6:38. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH, Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong sa isa buwan ng Mayo 2025? Ay, ilang tulog na lang. Election na. So, sana po para sa mga boboto sa Lunes, siguraduhin po na maayos ng ating listahan para hindi tayo magtagal. Pero on the lookout pa din po tayo, alerto pa din para sa kung anumang problema na pwede nating mai-report, lalong-lalo na yung mga insidente ng dayaan. Hopefully wala. But alam naman natin ang realidad ng eleksyon sa Pilipinas na palaging may mga issues. So, gumawa na po ng listahan at saka bagaman at cliche na parati na nating naririnig ay please vote wisely. Wag na pong boboto doon sa mga may bahid ng katiwalian. Yun namang may mga alam sa kanilang trabaho, Para po doon sa mga senador at kongresista, ang trabaho po nila ay magpanday ng batas, gumawa ng mga batas. So dapat po yung mga batas na nagsusulong ng ating mga karapatan at mga benepisyo, para naman po doon sa mga local na executives, kagaya ng mayor, ng gobernador, sila po yung magtatrabaho para sa ating welfare, yung mga proyekto ng gobyerno, mahalaga po na may kakayanan, So wag na nating iboto yung mga may bahid ng korupsyon at pagnanakaw. Usapang Legal. Anyway, hindi po yan ang tatalakay natin dahil may kinalaman po sa VAUSI, Violence Against Women and Their Children. Yung RA 9262, isang medyo may katagalan ng batas na naglalayon na bigyan ng proteksyon ang mga kababaihan, at ang kanilang mga menor de edad na anak mula sa kanilang mga asawa, nakarelasyon, kay babae man o lalaki ang kanilang nakarelasyon, o kaya naman naging kadate, dating partner, o nagkaroon sila ng sexual relationship kahit pa ito ay one night stand lamang. Usapang Legal. Yan, so makinig. Ang tanong ay pwede bang managot sa ilalim ng Anti-VAUSI Law, Anti-Violence Against Women and Children, ang mga nanay ng bata, Pwede bang managot ang babae? Attorney, di ba sabi mo, proteksyon para sa mga kababaihan ang 9262? Bakit mananagot ang mga nanay? Hindi naman sila. Ito ay intended sa proteksyon nila. Usapang Legal. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight para po sa mga nakararanas ng violence, kaya anumang uri yan, physical, emotional, psychological, sexual, economic, dahil pumapasok din po sa Anti-VAUSI Law, yung sexual at saka yung economic, yung hindi ka deliberately or sinasadya na hindi ka bigyan ng sustento samantalang ikaw ay may karapatan dito at may kakayanan, May kakayanan naman ang taong may obligasyon na magbigay ng sustento. Usapang Legal. Yun po ay isang uri ng economic abuse. Paano? Attorney, nasa akin ang mga bata Nasa akin ang mga bata. Tatay ako. Yung misis ko, nakipagrelasyon sa iba. Mayaman siya. Ayaw niyang bigyan ng sustento ang mga anak namin. Pwede ba itong pumasok sa tinatawag na economic abuse? Dahil ako po naman, bagaman at itinataguyod ko po ang aming mga anak. Ang misis ko po, ang ex ko po, naglalamierda kung saan-saan kasama ang kanyang kalaguyo. Samantalang ang mga anak namin, kapos na kapos, nagtsatsaga lang sa kung ano ang kaya kong ibigay sa kanila. Pero pinipilit ko po at nagsusumika po akong itaguyod ang kanilang mga pangangailangan. Pwede ko po bang panagutin,
sa ilalim ng VAUSI, Violence Against Women and Children, ang aking misis, no? Pwede po ba ito? Usapang Legal. Feel free to share our discussion tonight at syempre pwede din po kayo na magpadala ng inyong questions, no? I will treat this with confidentiality dahil ang mga kaso po ng VAUSI, Violence Against Women and Children, ay confidential at saka napaka-sensitibo. So as much as possible, hindi po ako gagamit ng mga totoong pangalan para maiwasan na ma-incriminate o kaya ma-discriminate sila at para na din mapangalagaan ang kanilang identity. No? So 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485. Pwede din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe bilang comment sa ating live feed tonight sa DZRH News Television Facebook Live, DZRH News Facebook Live at ang DZRH TV 4K live stream sa YouTube. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat, no? Yung mga nagme-message sa atin patungkol doon sa VAUSI, may mga tanong, no? Bagaman at hindi ako ang inyong first choice. Joke lang. No, meron kasing nagtatanong dito, meron ka po bang contact details ni ganito kasi kukunin ko po siyang abogado, no? Pwede po ninyong i-message kung sino man yan. I'm sure may mga social media pages naman po sila, no? At hindi rin po ako authorized na magbigay kung meron na akong contact details nila. I am not authorized to give you, no, their contact details, na. Pero yun pong mga nagtatanong sa akin personal, ay sumasagot po ako paminsan-minsan kapag may pagkakataon, inuunti-unti ko po. So magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, Baygon Labentador, magandang gabi sa iyo, Marcelo M, Joy Garimbao, Chris Azarias, magandang gabi, dyan sa Santa Maria, Laguna, Bongski at Jody Sai, magandang gabi sa iyo, Janeline Ibanez, si Josephine Garimbao, si Ma'am Irene Almodovar, dyan sa mahabang Grand Valley, Angono, Rizal. Magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo. Gayon din sa iyo, Odette Ogsales, Eds Maglakas, at si Chef Elwin at Chef Taran Del Mundo dyan sa Buena Vista, Marinduque. Eduardo Narvaez, Romeo Herong. Magandang gabi, Tita Ami Miraflor Garcia, at si Nani Mata Labres, si Pangga Radasa at Leo Havares, gayon din Henry Dolohan ng Botolan, Zambales, Mami Belen Rivera, si Gael Enriquez, Elmer Bendol, sa Balison Antique at Jerry Sumagaysay, si Gael Buenas noches sa iyo, Gael Enriquez, at sa lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Marami na pong episodes, no, na nagawa natin patungkol sa violence against women and children, but basically those discussions centered on ano yung mga uri ng violence o karahasan na binabanggit sa RA 9262. Meron po kasing isang kaso, no, yung this is 20 let me check, ayoko nang banggitin yung kanyang yung pangalan, yung exact title ng case, but this is GR number 239215 na nagdinesisyonan ng Supreme Court noong July 12, 2022. In fact, yung original na huwes na nagdesisyon dito, ilang beses na ako naka-appear sa kanya, no? Ilang beses na rin yung ilang kaso na din yung nahawakan ko under sa kanyang sala. But ito po ay tungkol, no, doon sa isang tatay, no, na meron siyang anak, no, at ang kanyang anak ay nandoon, ang custody ay napunta sa kanyang asawa, doon sa babae. Usapang Legal. Nagpapadala ng sustento si tatay, pero hindi malinaw kung saan hindi na-account ni nanay yung pera na isinusustento. And apparently, no, nakakaranas ng neglect, pagpapabaya, at meron ding mga insidente ng emotional at physical abuse doon sa bata, no? Ngayon, itong si tatay, no, ang sabi, dumulog po. Ang ginawa po ni tatay ay dumulog po, no, sa korte itong si tatay para sa issuance ng permanent
protection order. Anong ibig sabihin nito? Sa hinihingi niya sa korte na maproteksyonan yung kanilang anak mula doon sa nanay na siyang may kustodiya ng bata, no? At ang sinasabi niya, isinasampa ko ang kasong ito, ang petisyon na ito para sa permanent protection order pabor or on behalf, no, sa aking anak dahil nangangailangan siya ng proteksyon mula mismo sa kanyang ina. Usapang Legal. Initially po, ang sabi ng korte ay hindi. Kasi ang intensyon ng batas na ito po ang sabi ng korte, ito ay para proteksyonan ng mga babae and therefore hindi mo pwedeng kasuhan o hindi mo pwedeng mapanagot, hindi mo pwedeng ma-issuehan ng permanent protection order. Ito, pabor dito sa kanyang, against sa kanyang nanay. Pero nagtuloy-tuloy po yung kaso, hanggang sa nakarating sa Korte Suprema. Usapang Legal. Ang sabi po, nasa isang harmful environment at deleterious to the latter's physical, emotional, moral, and psychological development ang ginagawa ng kanyang ina. Ang sinasabi, itong remedyo na ito na ibinibigay ng RA 9262, ang sabi po noong korte, hindi po siya, hindi available kay tatay because hindi po siya woman victim of violence. Ayan, yun ang sabi, ng korte. Usapang Legal. Pero pagdating po sa Korte Suprema, binigyan po, nagkaroon po ng paborableng desisyon ang Korte Suprema. Pabor dito sa tatay na nagsampa ng kaso laban doon sa nanay ng bata. Ang sinasabi, bagaman at ang sinasabi na yung Vowsy Law or Anti-Vowsy Law ay hindi sinisali ang mga lalaki bilang biktima, hindi nangangahulugan na hindi pa pinapayagan ang mga tatay na mag-avail ng remedyo na ito because just because hindi siya yung woman victim of violence. Ang sinasabi daw po, sabi po ng Korte Suprema, yung Section 9B ng Vowsy Law ay nagsasabi na parents or guardians of the offended party ang siyang may karapatan na magsampa ng petisyon para sa protection order. At ito ay sinusugan pa ng Rule on Violence Against Women and Children sa isang administrative memorandum ng korte. Usapang Legal. Ang sinasabi, ang ginagamit na salita ng batas ay parents pertaining to the father dahil parent din naman ng tatay, di ba? At saka yung mother of the child. Sa pagkakataong ito, ang bata ang biktima at ang umaabuso sa kanya ay ang nanay. So, ibig bang sabihin, libre ang nanay, wala na lang pananagutan ang nanay kahit abusuhin niya ang kanyang anak dahil siya ay babae? So, mali. Usapang Legal. Ang sinabi po ng Korte Suprema, si tatay was just acting, on behalf of his minor child. So kumbaga, ang nilinaw po ng Korte Suprema, ang babae, kung siya ang umaabuso, ay maari ding managot, maari ring magkaroon ng pananagutan sa ilalim ng batas. At ang tatay, ang tatay para protektahan ang kanyang anak ay pwedeng magsampa ng petisyon para pangalagaan ang kanyang minor de edad na anak. Usapang Legal. Ayun. So, yun po ang sinabi ng Supreme Court dito sa GR number 239215 na dinesisyonan ng Supreme Court noong July 12, 2022. Usapang Legal. Attorney, di ba public record na yan? Bakit hindi mo binabanggit ang pangalan? Kasi po, meron pong strict confidentiality at meron na din pong in-issue ang Supreme Court na circular na nagsasabi, na kailangang pangalagaan, ang identity and to keep the identity of the victims
confidential, no? So yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Naimbag Arabi, Grace Recta, Ma'am Grace. Kumusta dyan sa inyo sa Ilocos, Slovakia? Si Steve Tanod-Tanod, magandang gabi sa iyo. Irene Almodovar, Miss Joy Garimbao, magandang gabi din sa iyo. Itong mga nanonood pa sa atin, si Ivy Gutierrez, Maribel Mingoy, nanonood sa atin sa Masbate, at si Arsolita Arago, dyan sa Binangonan, Rizal. Ditas, magandang gabi. Babasahin ko mamaya ang iyong question. Gayon din si Eduardo Narvaez. Feel free to share our discussion tonight and hopefully, tawag doon, marami pong matuto dahil ngayon, kailan ba yung Mother's Day? Wala na kasi si Nanay Flory, kaya hindi ko na masyadong hindi na ako masyadong aware. Gael, kailan na nga ba ang Mother's Day? Would you know? No? So magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din sa iyo at salamat sa pakape, Miss Adi Socrates. Magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo. Si Gonzalo Soleta, magandang gabi, pinsan ko ito. At gayon din sa iyo, thank you very much, Gael. Ini-screenshot na niya yung question ni Ditas. At Rowena Zoleta. At syempre pa, magandang gabi sa mga taga-Tondo, Maynila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Sa atin pong pagbabalik, yung pong mga questions ng ating mga tagapakinig, ini-screenshot ko po ito para sagutin natin tonight. Siyempre pa yung mga uri ng karahasan sa ilalim po ng VAUSI, bagaman at na-discuss na natin, at sino po ang maaaring maghain ng reklamo, no? Kapag ka may mga karahasan sa laban sa mga kababaihan. Magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa RH. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik pa DZRH, Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ngayon may kinalaman sa VAUSI, Violence Against Women and Their Children. Na-establish na po natin batay sa isang 2022 decision ng Supreme Court na maging ang mga kababaihan, ang mga nanay especially, ay maari pa na rin po na managot sa VAUSI. And take note po yun pong mga kamag-anak ng abuser, kung kasama sila bilang nang aabuso din, not necessarily merong sexual o dating relationship doon sa bata o doon sa asawa. Say for example, kung ang iyong ano bang tawag sa mother-in-law or father-in-law, biyanan, kung ang iyong biyanan ay kasama sa umaabuso sa'yo dahil inaabuso ka ng asawa mo, kasama na din po dyan yung halimbawa yung common among seafarers, kapag kalalaki si seaman, ipinapadala sa magulang sa halip na yung asawa ang tumatanggap ng allotment, doon ibinibigay sa magulang at tapos mang instruction, wag mong ibibigay kung hindi ganto, nanay, tatay ha. Maari pong magkaroon ng pananagutan bilang accomplice doon sa kaso sa ilalim ng RA 9262. Kaya mga biyanan, hindi kayo makakaluksot kung sakasakali. Usapang Legal. Yung kasama common ito sa mga hindi nagkakasundo ng mga in-laws, ng mga daughter and son-in-law, Bagaman at syempre dito sa ilalim ng VAUSI hindi po maituturing na biktima ang mga kalalakihan dahil sa ibang batas po ito nagfo-fall, Pero ito po, kung kasama kayo dahil psychologically or emotionally kasama kayo sa umaabuso sa misis ng inyong anak, magkakaroon po kayo ng pananagutan. Maaring magkaroon kayo ng pananagutan sa ilalim ng RA 9262. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo sa taga-Aklan, local ng Morales. Magandang gabi, Susan Mabini, Josel de Guzman, Sir Josel, magandang gabi sa iyo, Sir Josel. Si Willie Relador, Raul Liedo, at Luis Cabanlong, si Archie Valencia at Ligaya Supan, magandang gabi din sa inyo, Amon Biton,
at si Aunt May and Jody Sai. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. So ano-ano nga ba yung uri ng mga karahasan sa ilalim ng VAUSI? Yung physical abuse, syempre alam na natin yan. Pagpalo, pananakit, tinatadyakan ka, sinakasampal, o anumang uri ng physical na pananakit. Yung sexual abuse, no? Yung sapilitang pakikipagtalik, kaya nga meron tayong marital rape, no? O anumang hindi pinahihintulutang sexual na gawain. Halimbawa, no? Yung pipilitin kayo na manood ng porn, o kaya naman ay yung hindi kayo komportableng paraan ng pakikipagtalik, bagaman at nai-enjoy nyo naman yung pakikipagtalik, but then again, masyadong adventurous si mister at kayo ay hindi sang-ayon dito, no? Maaari pa rin pong magkaroon ng pananagutan doon. It can be a form of anong tawag doon? Yung sexual na ang tawag doon? Iisipin ko yung term, no? Yung mga weird na gustong gawin, no? Pwede po yun. Pumapasok po yun doon. Usapang Legal. Psychological abuse, no? Ano nga ba yung psychological abuse? Pananakot, mga pambabastos, pagmumura, pang-iinsulto, at iba pang uri ng mga emosyonal na or nakasasakit ng damdamin at kalooban. Pumapasok din po dito, no? Yung ang sinasabi po ng Supreme Court, no? Doon sa mga recent decisions, no? Yun pong pangangaliwa, repeated marital infidelity. Si mister nagkaroon ng kung sino-sino mga kinahuhumalingan, no? Nakikipagrelasyon kung kani-kanino, nakikipagtalik kung kani-kanino. Merong kalaguyo number 1, 2, 3, 4 or isa lang kalaguyo mini-maintain, no? Hindi lang po ito sa ilalim ng concubinage, no? Kundi pasok din po ito sa RA 9262 bilang psychological abuse, no? At the same time, sinasabi rin po ng Supreme Court, ang repeated marital infidelity can be a form of psychological incapacity. So maraming implikasyon, ano? Now, economic abuse, no? Pag halimbawa pagsasabot tayo sa financial na kalagayan ng biktima, hindi kita susustentuhan, gawin mo muna ito. O kaya naman hinuhold yung pera mo. O ayaw ka, walang sapat na basihan, walang just cause, no? Pinagbabawalan ka mag-exercise ng iyong profesyon, abogado ka o doktor ka o engineer ka, no? Bawal ka mag-practice kasi bawal ka magtrabaho kasi baka may magkagusto sa yung iba doon. Di ba? May mga nangyayaring ganyan, no? O bawal kang lumabas, no? Dahil ikaw ay baka may ibang magkagusto pa sa iyo, no? Ang saklap naman, di ba? Pagka mister o misis, kapag may ibang nagkakagusto sa asawa ninyo, matuwa kayo. Bakit? Hindi ka nagkamali. Hindi lang ikaw ang nagkagusto. Merong kagusto-gusto, no? Merong maganda, merong something na maganda sa inyong napangasawa. Ang problema dyan lang, no? Kapag nagkaroon ng, kumbaga, ay nag-respond o sumagot ang inyong asawa doon sa atensyon o doon sa pagkakagusto ng ibang tao sa inyong asawa o sa inyong partner. Yun ang problema doon. Usapang Legal. Ayan. O halimbawa, yung hindi kita susustentuhan kung hindi mo ito gagawin. Problema po yun. Economic abuse. At ang mga uri ng pang-aabuso na ito ay may kanya-kanya o iba't iba po or na parusa sa ilalim po ng batas. Kulong po ito, take note, ito po ay criminal offense and therefore may kulong po dito. Usapang Legal. Si Peter Albia at Christian Carlo Villarasa dyan sa Palawan South. Magandang gabi sa iyo. Si Jam ng Alberta, Canada. Ang tagal mong nawala, Sir Jam, no? Magandang gabi po sa inyo. Ito sige, sabi niya, napakasiloso. Si Ivan Caduan. How do you pronounce your name? Evan, magandang gabi sa iyo. Joselito
Manribe and Tristan Wyatt Kulay, si Glob Benitez. Okay. Sa RHTV, paki-flash nyo nga yung unang question. Nag-apply po ako ng BPO sa barangay namin, hindi pinirmahan ng kapitan dahil hindi naman po ako sinaktan. Pero ang reason ay pagbabanta sa chats. I have proof na nakalulungkot lang kasi hindi sila fair. Ayun. Usapang Legal. Basically, ang intention po ng Barangay Protection Order, kaya kumbaga within 24 hours dapat ma-actionan ito ng barangay, is because para proteksyonan ang inyong physical safety. So kung may mga pananakit o kaya ay pagbabanta na sasaktan kayo, obligasyon po ng taga-barangay na kayo ay tulungan, i-assist, pangalagaan at ma-issuehan ng Barangay Protection Order. In fact, kung may mga ganito pong kaguluhan, karahasan, laban sa inyo o pagbabanta, hindi kayo dapat pinag-aareglo at magkakaroon po ng pananagutan administratively ang taga-barangay kung pipilitin kayo na pagkasunduin o pagkaareglohin ng inyong asawa o ng inyong partner. So may pagkakamali po dyan yung barangay. Kasi banta di ba? Usapang Legal. Mali po yun. Yan. In fact, pwede pong sabihin na paalisin yung asawa partner ninyo na nagbabanta sa inyo o kaya naman ay i-assist kayo para kunin ang mga gamit ninyo at may obligasyon din sila, no? Especially kung kumbaga ay life-threatening pagbabanta sa inyong buhay, na dalhin kayo sa safe house o tulungan kayo na idalhin sa isang mas safe na lugar. Kaya mga taga-barangay I hope you're listening tonight at sana po wag po nating pag-aareglohin ang mag-asawa na nagpipisikalan. Usapang Legal. Next question please. Ayan, may 9262 po ang case ko sa dati kong live-in. Pero po, sa matagal na proseso, hindi ko na po nahintay. Nag-abroad po ako na at nasa 6 years na po. Yung case po na naiwan dahil po wala ng complainant, automatic po ba yon na close case? Ayan. Usapang Legal. Ang sinasabi po, may mga, ito po, ito naman ay usapin ng prescription, no? Ano ba ang sinasabi ng batas patungkol sa prescription? Take note po, yung prescription or meron pong a period, no? Kung kailan dapat within which, no, maisampa ang kaso sa ilalim ng RA 9262, in the same way na meron pong prescription or prescriptive period na mandated, no, o sinasaad sa batas, no. Ang kaso po ay depende sa bigat, no, or ang prescription po ay depende sa bigat. Ano ba yung prescription, no? Kapag ang kaso ang kaso dapat maisampa within X number of years, otherwise wala nang recourse itong biktima, kundi tanggapin na lang or hayaan na lang pag hindi na isampa within the prescribed period. Now, depende po anong uri po ba saan po ba nagfo-fall, no, yung kaso na isinampa sa inyo. Kasi kapag ka po ito ay mataas ang parusa, abay hanggang 20 or 20 years po, no, ang prescription. So ibig sabihin ay kung 6 years pa lang, wala. Plus, ang sinasabi po ng batas, ang sinasabi po ng batas patungkol dito sa mga kasong ito, sa desisyon ng Korte Suprema, no, na ang sinasabi po ay yun pong pagsasampa ng kaso, hindi sa korte, pagsasampa ng reklamo for preliminary investigation sa prosecutor's office, tolls, no, ang pag-iral ng prescription. Anong ibig sabihin nito? Nahihinto ang paglakad ng panahon, no? Ano ibig sabihin nito? Napapahaba niya yung period ng count, yung count ng period, no, sa pagsasampa ng kaso. Ibig sabihin napupos. So, kapag naisampa na ang kaso sa reklamo sa prosecutor's office, abay hindi iiral, hindi pa agad iiral ang prescription. So, mahaba-haba. Usapang Legal. At kung sakali hindi ka sumagot, no? Ikaw, mister, o sir, o partner, ex-partner, hindi ka sumagot doon sa reklamo sa prosecutor's office. Ang prosecutor,
Kung halimbawa ay nakakita siya ng probable cause, posible nga na ginawa ni Mr. XYZ itong ina-allege o inaakusa sa kanya, no? Inirereklamo laban sa kanya, magre-resolve si prosecutor na maisampa ang kaso sa korte. At doon, ay sunod dyan kapag nagdedma ka, no? Siyempre ipapatawag ka muna, magkakaroon ng arraignment. Pag hindi ka dumalo sa arraignment, bench warrant ka. Anong ibig sabihin ng bench warrant? Mag-i-issue ang korte ng warrant of arrest, no? Para sabihin, oy, hulihin nyo nga ito kasi may patawag dito eh. Hindi may patawag sa kanya para sa arraignment. Yung arraignment po, yung tatanungin ka kung guilty or not guilty, no? Pero dahil hindi ka sumipot doon, mag-i-issue ng warrant of arrest ang korte, tawag doon bench warrant. Usapang Legal. Sasabihin na, aresto nyo nga ito at para ma-arraign na. Ayun. Yun ang problema mo kung halimbawa umuwi ka dito sa Pilipinas dahil kapag ka merong bench warrant, maaring i-serve yan dahil online na ngayon, ano? Pwede yan sa immigration lalabas. Pagdating mo dito sa Pilipinas, posas ka. Usapang Legal. Okay, so yun. Ito, si question ni Ginoong Josel de Guzman. Sabi niya, if male, tatagalugin ko na lang, binugbog niya yung kanyang girlfriend or wife and the latter refused to sue, can the state do that instead since a violent act occurred? Kung halimbawa daw, binugbog ni lalaki ang kanyang partner, ang kanyang live-in partner, ang kanyang asawa, ang kanyang girlfriend. Pero si girlfriend, ayaw magsampa ng reklamo. Pwede daw ba magsampa ng reklamo ang ibang tao? The answer is yes. Kapitbahay mo, yung kamag-anak mo, pwede po ito, no? Pwede ang DSWD, pwede ang mag-initiate din ng barangay. So yes, the answer is yes. Ginoong Josel de Guzman ng Scamwatch Pilipinas. Usapang Legal. Si Gio ba to? Glo Bermudez, sorry, labo mata. Si Glo Bermudez, sabi niya, ask ko lang pa if tama hindi inaccept ng employer ang medico-legal na document from VAUSI dahil wala yung mga dates na di nakapasok sa trabaho, dala ng pag-abuso sa kanya, di nakauwi ng bahay at walang pera, di po ba entitled for minimum of 10 days or more, di po pinasahod at di in-acknowledge yung medical legal report. Dapat po ba na NLRC yung employer? Thanks po for answering, Glo Bermudez. Ayan. Usapang Legal. Alam nyo po, no, sa ilalim po ng anti-VAUSI law, yun pong mga kababaihan ay na biktima, no, ng pang-aabuso ay merong 10 araw na karapatan para sa leave at ito po ay pinapayagan ng batas. I think nagkamali ang employer ninyo, especially if you were able to provide a medical legal report na nagsasabi na kayo nga ay biktima ng pang-aabuso. So pwede po ninyong ireklamo yan sa DOLE, Regional Office ng DOLE. Tama po kayo, meron po kayong karapatan, binibining Glo Bermudez. Usapang Legal. RHTV, may question pa ba tayo dyan? Ayan, I am from Zamboanga. The K of my husband is from Surigao, who is her co-worker. My husband has 3 children with her. Kasali ba sa kaso ang sa VAUSI? Ibig sabihin yung mistress sa VAUSI. Yon. Ito po ang pagkakaiba ng pangangaliwa are under nung psychological abuse sa VAUSI at yung concubinage sa ilalim po ng Revised Penal Code. Sa concubinage, no, ang kinakasuhan po both parties, yung mister ninyo na nangangaliwa at yung kanyang kalaguyo, no, yung kanyang mistress, dahil hindi naman pwedeng gumawa ng pangangalunya, no, nang wala siyang kapartner, dahil ang pagsasariling palad ano matawag doon? Mariang palad, hindi po yun pinarurusahan, no? Ang pagkakaroon ng sexual partner, in fact hindi lang pagkakaroon ng sexual partner, no, sa ilalim po ng Revised Penal Code, ang concubinage. Ano ba yung concubinage? Yung lalaki nangangaliwa, pero may 3 lang
ang sitwasyon kung kailan siya maaring maparusahan sa pangangaliwa niya sa ilalim po ng Revised Penal Code para sa kasong concubinage. Una, siya po ay nag-maintain ng kanyang mistress sa kanilang conjugal home. Anong ibig sabihin nito? Oy, doon sa bahay mismo nila ni Mrs. itinira si mistress. O kaya naman ay nagrenta ng bahay, bumili ng bahay at doon niya itinira. Or ibig sabihin, ibinahay itong si mistress. At pangatlo, sex under scandalous circumstance. But hindi po literal yung sex under scandalous circumstance doon. Ang sinasabi po, yung ipinangalandakan mo, no, na siya ay asawa mo samantalang legally married ka pa, yon ay nagfo-fall doon sa pangatlo. So yung dati, no, yung texter natin dati na ay nag-outing po sila, nag-team building po sila, ang dinala po niya, sinabi niyang misis niya, yung kanyang mistress, yun, pasok po yun doon sa sex under scandalous circumstance na pinarurusahan ng Revised Penal Code sa kasong concubinage. Usapang Legal. Pero kapag ka pinag-usapan po ang vowsy, no, yung emotional, psychological abuse dahil sa marital infidelity, no? Repeated marital infidelity. Ang may relasyon sa inyo ay ang asawa lang ninyo, ang mister ninyo. So ibig sabihin, pwede mag-i-stand po ang kasong paglabag sa vowsy for psychological abuse na ang mister lamang ninyo ang may pananagutan. Hindi po party respondent or hindi po co-accused ang mistress ng inyong mister. Usapang Legal. I hope you got it clear. Magandang gabi sa inyo, Sweet Blossom, Pabs Kamaya, at Alicia Hubay. Maricor Angeles, nanonood sa atin. Saan ka, Miss Maricor? Magandang gabi din sa iyo, Pabs Kamaya, dyan sa Montalban, San Isidro Rodriguez, Montalban, Rizal. Grace Obo, at sabi ni Gael, iwas na lang sa tukso. Romeo Asi, nanonood sa atin sa Edmonton, Alberta, Canada. Magandang gabi. Si Jam, lagi daw siyang nanonood, pero natamad lang siyang mag-message. Magandang gabi sa inyo. Sabi niya, oy, nasa bed pa, nagising lang ng boses ni Attorney Rina. Thank you very much. Usapang Legal. Si Evitz Escueta, gayon din si Sylvia Quirino, Alan Evaristo at Amon Biton, nanonood sa atin. At magandang gabi sa iyo, Chona Seco, pamangkin ko po ito. Magandang gabi sa inyo. At syempre pa, yung mga kamag-anak ko dyan. Ang tatay mo si Ding Seco and Rex Seco, gayon din ang kanyang pamilya. And of course, Eliza Seco, magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. At syempre pa, bawal mamis. Happy birthday sa iyo, Jerome Lorenzo. Asan ang papansit? Ba't walang papansit si Jerome? May papansit ba, Bele Domingo? Walang papansit si Jerome Lorenzo. Happy birthday sa iyo. Usapang Legal. Marami pa pong mga questions dahil ang daming question ito, comment lang, Ma'am Attorney. Pangit ng Ma'am Attorney. Attorney na lang or Ma'am or Rina na lang. Walang pong problema. Hindi, being a lawyer doesn't make me a better person. Mas may alam lang ako sa batas kumpara sa hindi nag-aral ng batas. Pero we're all equal. Magandang gabi po sa inyo. Sabi niya, Ma'am Attorney, marami ako natututunan kasi palagi kitang pinanonood sa inyong programa. Thank you very much. Si M. Paradero, Attorney, good morning. Good morning, sabi niya. Manguta na lang ko, pila katuig matapos ang kasong vowsy kung mag-file o kaso sa korte. Gaano daw katagal ang itatakbo, no, ng kaso sa korte? Depende dahil marami pong factors, no, pero ang mga kaso po ng vowsy ay may kumbaga ay ini-encourage na mas mabilis dahil napakahalaga po, no, ng pagbibigay ng hustisya sa mga kababain. Special nga po ito Usapang Legal. Magbabalik pa po ang DZRH Usapang Legal kasama ang nagsasalang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco, dito lang po sa DZRH. Saan lamang po kayo? Kayo'y nakikinig. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal.
Nagbabalik pa DZRH Usapang Legal kasamang Panyaran ng Bayan at Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan po natin VAUSI. Na-establish na natin kahit mga nanay, mga babae, pwedeng managot sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Children o RA 9262. Bago tayo magpatuloy, magandang gabi sa iyo, Irene Almodovar, Eli Falco, Hector Arrieta, Alan Evaristo, Evitz Escueta, Iton Bulalayaw, at may question po dito si Ginoong Hector. What about a wife who doesn't want to give access to his son's family and their son to the house? Kapag ka po ganito, hindi nagbibigay ng access sa family, to his son's family, kung kayo po ang lalaki, at kayo ay dinideprive ng right to visit. Kasi may visitation rights po kayo, di ba? Pwede po kayong magsampa ng petisyon sa korte. By the way, mga babae, mga misis, yun pong hindi pagsusustento or dahil walang kakayanan na makapagsustento. At saka yung visitation rights or custody, magkaiba po itong issue. So kung ikaw, misis, ay hindi nakakapagsustento, hindi mo pwedeng i-deprive ang tatay na makapagbisita sa kanyang anak dahil lang hindi siya nakakapagsustento, lalo na kung may valid ground. So magkaiba pong usapin ang hindi pagsusustento at ang visitation rights ng tatay. Huwag niyong pagkaitan, di ba? Usapang Legal. Yun pong usapin ng prescription, kailan ba dapat maisampa ang kaso. Kapag ka emotional, psychological abuse, you have to file the case within 10 years. So sa loob ng 10 taon mula sa pangyayari o mula sa abuso na nangyari. Kapag ka physical abuse, economic abuse, sexual abuse, ito po ay 20 years. So yung nag-message sa atin kanina na, ay attorney, naka 6 years na, ligtas na ba ako? No, sorry. Hanggang 20 years. Kaya mga lalaki dyan, wag mga abuso, idaan sa tamang proseso kung may mga hinihingi. At kapag ka po merong halimbawa, especially yung usaping sexual, dahil 20 years po ito, and in relation to that, meron pong question dito sa akin, ito sabi niya, etong no name drop daw, role playing, sabi niya, o kaya ay threesome, swingers, kasama ba yun? Kasama ito, kung hindi pumapayag. Pero kung kumapayag, walang problema. Nagkakaroon lang ng problema kung ayaw or hindi siya nag-agree, pagkatapos pipilitin mo, Yung sexual perversion, nagiging perversion lang siya, depende sa inyong dalawang mag-partner. Kung payag at pareho kayo nag-i-enjoy, no problem, no case, Kung halimbawa naman na ayaw, tapos pinilit mo, yun ang papasok doon. Kaya walang sapilitan. Usapang Legal. Ano daw yung swingers? Ay, yung pa-iba-ibang partner, so pasok din, pwedeng magkaroon ng liability kung halimbawa ang relationship nyo, swingers lang o one night stand, pwede pong magkaroon ng liability. Nagkaroon ng sexual relationship, dating relationship kahit walang sexual relationship, pasok po dito sa VAUSI. Kahit pa lesbian ang involved, Ikaw, babae ka, ini-stalk ka noong dati mong karelasyon na lesbian, pasok din po dito. Yun. Usapang Legal. Merong question si Ditas, babalikan ko lang yung question niya dahil ang tanong, nasa na yon? In-screenshot ni Gael Enriquez. Thank you very much, Miss Gael. Si Miss Gael ay Si Miss Gael ay tawag doon, ating online PA. Thank you very much, Miss Gael. Marami na akong utang dito. Attorney, nag-abroad po ang ama ng pamilya, pero halos 2 years na hindi po pinadalhan ang pamilya niya na may 2 anak at inalis din po ang communication. Pasok ba ito sa VAUSI? Yung may kakayanan na magsustento pero nagre-refuse at kung ano-ano mga hinihingi, yes. At yung blinak ka pa para hindi ka na makapag-demand, pwede po yung pumasok doon sa economic abuse. What can you do? Send a demand letter, Dalawa po ang punteriyahin ninyo. Criminal na aspeto for economic abuse at saka syempre kasama po doon sa civil na aspeto paghingi naman ng sustento. Pero ang paghingi po ng sustento nag-uumpisa sa pagpapadala ng demand for support. And take note, yung support in arrears o utang sa pagsusustento ay maari mo lang silingilin kung
kayo ay nagpadala na ng prior demand for support. Kung hindi kayo nagpadala ng demand for support, the presumption is hindi kailangan, and therefore hindi siya obligado. Bagaman at may obligasyon siya, hindi niya kailangang magsustento because hindi ka naman humihingi. Di ba? Kaya yung mga matataas ang pride dyan, hindi pa pwede. Usapang Legal. Okay, ang bilis nga ng oras. Ay, 16 years na. Pwede pa po bang i-file yun? Yes, 16 years. Kung economic abuse, 16 years, pasok pa po, no? Ano naman ang ebidensya? Kung halimbawa ay last na lang, may question kasi ano daw ang ebidensya para doon sa psychological abuse. Siyempre, ito po ay proof beyond reasonable doubt pa rin ang kailangan yung patunay, no? Doon sa korte dahil ito ay criminal case. Yun po kasi ang required quantum of evidence para sa mga criminal cases. So, pahayag ng biktima, pahayag ng mga nakasaksi, kung nag-undergo ng psychological, nag-seek ng psychological help, maganda pong i-present yung report ng psychologist at psychiatrist at kung anumang document. Halimbawa, nagpa-blatter kayo, no? Pwede po ninyong magamit. Anumang dokumento na nagpapakita, even your neighbors na nakakita ng mga pambubugbog o pagmumura, pag-aalipusta, pang-iinsulto, pambababae, pangangaliwa, even the screenshot. Pwede po ninyong magamit yun. Usapang Legal. Pero napakabilis po ng oras. Thank you very much po sa pagsama ninyo sa akin tonight. It has been a fruitful night. Magsama-sama po ulit tayo on Thursday again. I encourage you na ilista na po ang inyong mga iboboto para hindi tayo magtagal. At encourage you din, no, yung mga may bahid ng korupsyon, wag na po nating iboto. And take note, no, ang pagpili po ng ating mga kandidatong iboboto ay dapat na swak doon sa mga requirements ng opisinang kanyang gustong pasukan, no? So kung halimbawa po ay mambabatas yan, may alam not necessarily a lawyer, pero kahit pa paano marunong mag-isip. At syempre pa kung yan ay executive, mag-execute ng mga batas o kung ano mga proyekto, dapat meron man lang kakayanan, di ba? Hindi mangungurakot lang. Anyway, nakasama ko po sa kabilang side, si Belle Domingo. Yung mga hindi ko nabati, pasensya na, next time na lang. At syempre pa mga taga DZRH News TV, thank you very much. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you very much. Sumainyo ang mga dagdag